At ngayon kasama natin ang agent ng bayan at isa sa mga kinikilalang malakas ang paninindigan upang labanan ang pang-aabuso at pangmumurakot sa kaban ng bayan. Walang iba, kasama natin live dito sa EDSA, Along Ortigas, walang iba, si agent ng bayan, Agent Morales. Morales! 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 Magandang gabi mga kapatid. Sa mga nagdaang araw, tila patuloy tayong nalalansin at naloloko sa pamamagitan ng mga mali-maling naratibo. Nasabi ko ito sapagkat sa takbo ng pangyayari, tila ang mga pinagbibintangan, yung mga lumalabas sa mainstream media ay pawang mga pipitsugin lamang. Patuloy na pinagtatakpan ng Administrasyong Marcos yung kanilang katiwalian, pagbibintang na itinutuon lamang doon sa mga kontratista, sa mga opisyales ng DPWH na sinasabi nilang mga dahilan ng pagkakaroon ng blood control anomaly. Sa kanang akin bilang isang criminal investigator, wala po tayong dapat panagutin unang-una si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama na ng Senate President, Speaker ng House of Representatives at kanilang mga kasabwa. Bakit? Itong mga kontratista na ito ay ginagamit ng nila bilang mga sakripisyal lang. Itong mga kontratista nito ay ginagamit nila bilang mga pagitan o conversion ng pera. Proyekto na ikino-convert sa cash. Paano ito nangyari? Mayroon pong National Expenditure Program ang tanggapan ng ehekutibo at sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, ito po yung isinusumite sa Kongreso. Kung mapapansin natin yung mga deklarasyon ng Secretary ng DPWH, ayon sa kanya, ang kanilang panukala ay nagkakahalaga lamang ng 100 bilyong piso kumikit-kumulang. Ngunit nung ito ay na-finalize na at naging batas, yung pondo na kanilang ipinapanukala para sa isinusulong nilang proyekto, lumobo ito at naging 1.2 trillion pesos. Para saan itong pondo na ito? Saan ito gagamitin? Ito po ang isa sa mga katanungan na dapat nating malaman ang kasagutan. 2024 nang magsimula sila na padulungin ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero noong mga panahon na yon, wala silang sapat
Nangyari po ba? Yung pondo, nagkaroon po ba? Nagkaroon po. Ito po yung lumobong budget, partikular doon sa DPWH. Yung pera na sobra doon sa panukalang proyekto ng DPWH, ito po ang pinamahagi doon sa mga membro ng Kongreso na lumagpa at pumayag upang ma-impeach si Sara Duterte. Alam na alam ng Malacanang na itong mga membro ng Kongreso ay mga mukhang pera. Alam na alam ng Malacanang na pera lamang ang pinapanginoon ng mga miyembro ng Kongreso na lumakta sa impeachment ni Sara Duterte. Ayon sa Malacanang, hindi tayo kayang eskapahin ng mga taga-Kongreso. Ayon sa Malacanang, kapag tayo inistawa ng mga taga-Kongreso, kapag si Vice President Sara Duterte ay hindi ma-impeach, ibabalik natin sa kanila ang lahat ng kamalasan. Hahabulin natin sila sa kanilang mga kinurakot. At yan po ang laban ng SORA ni Bongbong Marcos. Ayon kay Bongbong Marcos, panagutin na yung mga kurap na mga kongresista, mga kontratista na nasa likod ng flood control. Itong nangyayari ngayon, ito po ang sipa ni Bongbong Marcos doon sa mga nabigong patalsikin si Sara. Ginagantihan niya ang Kongreso, ang mga kontratista, sapagkat nagkamali ang Kongreso sa pagpapay ng apat na impeachment complaint, kung kaya naging daan ito sa pagbabasura at pagdideklara unconstitutional yung articles of impeachment na isinampa sa Senado. Akala ng marami, itong si Bongbong Marcos ay bayarin. Mali po. Naniniwala ba kayo na itong si Bongbong Marcos ay bayarin? Si Marcos, siya po ang pangunahing mastermind. Siya po ang nasa likod ng pondo ng flood control na inustay ng mga kongresista. Kaya kung tatanungin ko kayo, dapat ba natin palagpasin ito? Palagpasin ba natin itong si Marcos, itong si Romualdez, itong si Santiago? Palagpasin ba natin ito? Alam mo mga kapatid, at samantalay ko na yung pagkakataon